Magandang gabi, Pilipinas! Narito na ang ating latest weather update ngayong gabi ng Thursday, August 14, 2025. Salamat sa lahat ng nagla-like at nagha-heart sa ating updates, pero huwag lang hanggang doon. I-share mo rin ito sa iyong mga kakilala at pinaka-importante, mag-follow at mag-subscribe ka na sa ating social media platforms. Gawin mo yan para siguradong real-time ang abiso sa'yo, lalo na kapag may bagyo o bigla ang pagbabago ng panahon. I-click na rin ang notification bell para diretso sa'yo ang bawat update. Ayon sa latest update ng PAGASA, sa ngayon, wala tayong nakikitang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Walang bagyo sa bansa, ngunit si dating bagyong Goryo ay nakalabas na ng PAR at ngayon ay nasa South China Sea area. Humina pa ito bilang Tropical Depression at tinatawag na ngayong Tropical Depression Podul. Wala na itong direktang epekto sa ating bansa sa anyo ng pag-ulan, ngunit magdudulot pa rin ito ng katamtamang pag-alon sa Northern Luzon. Ang pangunahing magdadala ng mga pag-ulan sa bansa ay ang Southwest Monsoon o Habagat. Mula sa Central Luzon kabilang ang Aurora at Quirino, pati na rin sa Metro Manila, Southern Luzon, Calabarzon, Mimaropa at sa buong Visayas, asahan ang makulimlim na panahon na may scattered rains and thunderstorms. Ganito rin ang magiging lagay ng panahon sa Mindanao, lalo na sa Zamboanga Peninsula, Bar-MM, Northern Mindanao at Caraga. Mag-ingat sa mga binanggit na lugar at laging magdala ng payong, hindi lamang para sa ulan kundi pati sa matinding sikat ng araw sa ibang bahagi ng bansa kung saan magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin. Bukod sa habagat, may binabantayan tayong dalawang cloud clusters, isa sa West Philippine Sea at isa sa Philippine Sea, na posibleng maging low-pressure area sa loob ng 48 hours. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo, ngunit patuloy na mag-antabay sa mga susunod na update. At sa ating forecast para bukas? Sa Friday, inaasahan ang pag-ulan sa malaking bahagi ng kanlurang bahagi ng bansa, kabilang ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila at Mindoro. May ulan din sa Quezon at Bicol Region, kung saan mas madalas ang thunderstorm activity. Sa Northern Luzon, mas maganda na ang lagay ng panahon kumpara sa mga nakaraang araw, bagaman may posibilidad pa rin ng mga isolated o localized thunderstorms. Sa western sections ng Visayas at Mindanao, kasama ang Palawan, mananatili ang maulap na panahon na may scattered rains and thunderstorms. Sa eastern sections naman, asahan ang mas mainit na panahon, particular sa Davao area. At sa sea conditions, walang nakataas na gale warning sa alinmang baybaying dagat, ngunit nasa moderate pa rin ang wave height sa Northern Luzon seaboard na aabot sa 1.2 hanggang 2.1 meters, katumbas ng mahigit isang palapag na gusali. Delikado pa rin ito para sa maliliit na sasakyang pandagat. Sa nalalabing bahagi ng bansa, light to moderate ang pag-alon na aabot sa 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa ating 3-day outlook sa Luzon, mula Sabado hanggang Lunes, magiging maaliwalas ang panahon sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City. Gayunpaman, sa western sections ng Luzon kabilang ang Ilocos Region, Zambales, Bataan at Mindoro, mananatili ang pag-ulan dahil sa habagat. At sa 3-day outlook sa Visayas at Mindanao, sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, mainit ang panahon na may posibilidad ng isolated o localized thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Western Visayas at Palawan, mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan. Sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may posibilidad ng localized thunderstorms. Iyan ang kabuuang lagay ng panahon para ngayong gabi. Para sa iba pang weather updates, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong pamilya at kaibigan, at mag-follow, mag-subscribe sa aming social media platforms. I-click ang notification bell para palagi kang nauuna sa balita sa panahon. Ingat po tayong lahat!